Magandang araw po mga kawangis ko kung sa mang sulok man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, yung Kane side. Bago natin pag-uusapan po yung video ni BP Sara tungkol sa mga girlfriend ng kanyang ama ni Digong. Isang subscribe muna dyan at isang likes din sa mga channel ko. Ibinahagi niya ni BP Sara yung mga girlfriend ni Pangulong Duterte. Kahit doon daw siya sa kulungan, pinagkakagulo siya ng mga girlfriend niya. Which is, binahagi niya lang to, ngayon kasi February 14 ngayon, araw ng mga puso. So, happy Valentine's muna dyan sa lahat dyan ng mga nagmamahal. So, ibinahagi nito ni BP Sara, yung mga girlfriend ni Pangulong Duterte. Siyempre minsan, iniisip mo rin, yung mga girlfriend nito? Diba? So, at least sinabi ngayon ni BP Sara na meron na lang girlfriend si Pangulong Duterte kung hindi isa, dalawa, or tatlo. 'Di ba? Ito, panoorin po natin yung kanyang ang kanyang mga testimonya sa araw ng mga puso. Tiniming niya rin sa araw ng mga puso ni BP Sara. Ito ang kanyang ang babae sa lalaki, pero ito ay ibabahagi ko sa inyo na kinento ng ama ko sa akin. Sabi ko sa kanya, alam mo, nabibilib ako sa iyo dahil nakakulong ka na, pinag-aagawan ka pa rin ng mga girlfriend mo na nasa labas. Nag-aaway-away pa rin silang lahat. Sabi niya, sino ba ang nasa labas? So, sinabi ko, si ano. Tatlo ang nabilang ko. Sabi niya, sumali ba yung nanay mo? Sabi ko, ay hindi. dami Ang dami ng girlfriend ni Digong Tatlo. Totoo ba yun? O dinadala lang sa biro ni BP Sara kasi araw ngayon ng mga puso. 'Di ba? Dami naman. Hindi na siya sumali kasi tapos na daw siya sa kanya, sa lahat ng iyak niya at sama ng loob niya sa iyo. Ayaw na daw niya ng ganyan. Sabi ko sa kanya, alam mo bakit ako nabibilib? Sabi ko, kasi kung ako yan, girlfriend lang ako, di ba? Hindi naman ako asawa eh. Kung asawa, may obligasyon tayo na kailangan till death do us part. So kung nakakulong man yung asawa mo, ay sasama ka din doon sa loob ng kulungan. Araw-araw ka dapat nandoon. Sasamahan mo siya. Pero ito, mga girlfriend lang eh. At marami pa sila hindi mo masabing ako yung number 1 girlfriend, ako yung number 2 girlfriend, ako yung number 3, hindi ganon. Kasi pare-pareho sila. Tapos sinabi ko sa kanya, kasi kung ako yan, wala na yan. Sabi ko, nakakulong eh. Sabi ko, siguro ako, kung nag-iisip ako na mag-aasawa ako, bahala ka na dyan sa buhay mo. Maghanap ako ng bagong pag-ibig. Tapos sabi niya sa akin, sabi ko, bakit ganyan? Bakit kahit nandito ka na sa loob? Ito pa, ang tanda mo na. 80 years old ka na. Hindi ka naman yung 26, 27 years old na ano pa yung tindig mo? Matikas pa. Sabi niya sa akin, ganito yung turo niya. Sabi niya, para sa akin, ang lahat ng babae ay pare-pareho lang. Sabi niya, ako, kapag nagmahal, hindi ako tumitingin kung ano yung nakaraan ng babae, kung ano yung mga hindi maganda na nangyari sa buhay niya, kung ano yung mga pangit
sa ugali niya. Lahat yan, kapag nagustuhan kita, tinatanggap ko na lahat yan. So, Totoo naman, may ano pala, ang tawag diyan, may segue pala diyan, eh. Oo, totoo naman kapag nagmamahal ka, huwag mo ng tignan kung ano pong mali sa ano, eh, huwag mo ng tingnan kung anong mali sa babae. Tingnan mo kung paano kayo magiging masaya. Kasi ang iba kasi pagdating ng araw kapag nag-away, lahat sinusumbat. Kagaya na may anak ka na may anak ka ng una, ang dami mong boyfriend, mga gano'n, 'di ba? Lahat sinusumbat. Kaya naging tuloy-tuluyan yung away ng mag-asawa o mag-girlfriend, lahat naman gano'n ang sinasabi. Pero totoo naman sinabi ni Digong, kapag nagmahal ka ng isang tao, huwag mo ng tingnan kung anong mali sa kanya, tingnan mo na lang na mahal mo siya, 'di ba? 'Yun naman ang totoo, eh. hindi ko yan, kumbaga, pag hindi natin pag-uusapan yan sa relasyon natin, ang pag-uusapan lang natin sa relasyon natin, paano ba kita mapapasaya at paano mo ba ako mapapasaya. Lahat nung mga hindi magandang bagay, hindi na yan kasali at pag-uusapan sa relasyon natin. Kaya sabi niya, hindi man maganda yung mga nakaraan ng mga karamihan ng mga babae, wala na yan sa akin. Ang mahalaga sa akin, nagmamahalan tayong dalawa. Yun ang kanyang ibinahagi. O 'di ba? Totoo naman talaga 'yun, eh. Kung ano mang nakaraan ng isang babae kapag nagmamahalan kayo, dapat 'yun talaga ang masunod. Kaya binahagi ni VP Sara ang tungkol sa pagmamahalan ng kanyang tatay, pati sa mga girlfriend niya kasi ngayon ay February 14. Yung parang nagpapahiwatig siya kung mayro'n kang minamahal sa buhay mo, kung mayro'n kang girlfriend diyan, kung ano pang mga minamahal sa buhay mo. Hindi man girlfriend 'yan, kahit kaibigan mo, kahit ano pang mga mahal mo sa buhay. Huwag mo na ng pag-usapan yung mga negatibong mga bagay na magdudulot sa inyo ng pag-away. Yun po ang pinakaimportante kahit sa magkakaibigan kayo, alam mo yung mga kaibigan kayo, mga babae, mga lalaki, puwede lang wag niyo nang ungkatin yung mga nakaraan nila at gawing mga jokes na hindi naman puwedeng gawing jokes yun kasi kapag nakaraan ay nakaraan na, 'di ba? Kaya yun naman pala ang sinasabi ni VP Sara. Yun ang pagkakaintindi ko gano'n 'no. Sa mga taong nagmamahalan ngayon, Happy Valentine's Day po ngayon, Happy Valentine's Day sa mga nagmamahalan. Sana yung pagmamahalan niyo at maging masaya na walang mga pag-alinlangan, 'di ba? 'Yan naman pinakaimportante sa atin, walang alinlangan, talagang tapat at totoo. Kanta ba 'yun? Kaya 'yan muna mga kababayan ko at mga kawangis ko, kung saan man sulok ka ng mundo, please lang subscribe niyo naman ako. Sa mga kapwa ko OFW diyan, masalam.